Dito sa Canada, napakagandang negosyo ang pag-haircut kasi yan, makakatulong tong video na to dun sa mga papunta dito. Alam mo before, nung papunta tayo ng PEI, tapos nanonood tayo ng mga video ganyan. Satisfying, ano? Yeah, parang hasun, nandyan din ako. Parang ang alaala mong sinasabi yung nagbablog nun eh. Talagang nagda-drive lang around Charlotte. Dito kami ngayon sa Eric and Bubba. Gagala na naman ang mga fursons. Dito tayo sa Iceland. Yan. Ganito nga ang lagay ng kalsada dito sa Edmonton, Alberta. Dito specifically sa amin. Nasa may northeast kami gawin. Kasi under construction naman kasi dito sa atin. Wala pa kasing masyadong kabahayan. Ayan, wala pang mga laman yung mga bahay na yan. Kakatapos lang. Ganun. Yeah, paglabas naman dito, ayos na yun. Pero hindi pa rin yan upload dahil na lang yan madami nang dumadaan. Ganun nga dito guys. Siguro dahil masyado nang malaki din dito sa Edmonton, ganun. Kaya hindi rin ganun kadalas at kabilis ang pagresponde. At hindi siguro nga siya kasi kaplaw-plaw kasi nga mababa lang naman. Kaya talagang pagka nag-snow dito, yung extra careful sa driving. Yes. Kung compare sa sa saan tayo galing. At saka tingnan mo, yung tuyo pa rin yung mismong snow. Ano pa yan, kahapon pa yan. So nag-snow mula Thursday, Friday, Saturday. Kanina madaling araw yan. Paglabas ng mismong community sa may amin, actually lahat naman halos ng community ganyan. May Shell, may Shoppers, may Starbucks, may daycare na din. Meron pang golf something. Yung indoor. Yeah. Shoppers. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Joy in Alberta. And for today's video, syempre lalarga na naman nga tayo because it's a weekend. Papakita namin sa inyo ang road conditions dito sa Edmonton. It hasn't snowed for a while and then biglang nag-snow ng Thursday, Friday. Ngayon wala nang snow na mabagsak pero yung snow sa ground medyo heavy. Kasi sabi nga namin sa inyo, hindi siya katulad nung sa PEI before na talagang mabilisan ng pag-snow. The moment na magbagsak ang snow, the next morning, first thing talaga is may mga magpaplaw. O siya guys, mamaya na tayo mag-video. Umiiyak ang aking Junakis. Bye! Ayan guys, so makikita nyo nga, ito na yung second part. Kanina yung medyo malapit-lapit pa tayo dun sa aming community. Ngayon medyo malayo-layo na tayo sa community. Makikita nyo, ganun pa rin guys, di ba? Parang main road na rin to, hindi na to looban, di ba? Looban ba to? Pero lahat naman ng karsada ganito. Yeah. Ano pa rin, parang it seems like hindi pa rin siya plowed. Pero ang kagandahan naman, dry siya. Hindi katulad nung nagpuputik, yung mga ganon. Yun parang mas delikado siguro pag nagputingin mo. So kapag ka nag-drive ka sa sa PEI na, tapos bigla ka nag-drive dito, ramdam mo talaga yung kakaiba. Ngit-ngit no snow. So Sakit sa ngipin mo. Sakay sa preno. Ilang beses na ako nag-skid dito eh. Mas delikado dito? Parang sa dedelagaduhan ako. Kasi PEI talagang dire-diretso eh. Ayun pala, 66th Street. Tapos liliko tayo sa 137th Avenue. Yung mga matatagal dito, galing eh, no? Sa street, kunyari. Oo, kabisado na nila. 137, 167, ganyan sila magkwentuhan. Time kasi na yun, wala pa yatang henday, kaya pas na kabisado nila, di ba? Makakatulong tong video na to dun sa mga papunta dito. Kasi naaalala mo before, nung papunta tayo ng PEI. Tapos nanonood tayo ng mga video ganyan. Satisfying, ano? Yeah, parang hasun, nandyan din ako. Parang ang alaala mong sinasabi yung nagbablog nun eh. Talagang nagda-drive lang around Charlotte. So again, nandito tayo sa 66th Street. Paliko tayo, pakaliwa tayo ngayon dyan sa may stoplight. Pagkaliwa natin, 137 Avenue na siya. Dumaan tayo sa Londonderry. Parang mall siya. Hindi pa kami nakapasok dun. So, sobrang dami ng mall dito. Ikaw na ang magsasawa at ikaw na ang mamimili kung saan mo gustong magpunta. Pasensya na kayo guys, nasa likod kasi ako kaya medyo palig yung natin. Pag naman zoom out ko siya, wow, parang Kaya pala, yung sa apartment dito, banggitin mo sa kanila. Parang feeling natin madaling makahanap, no? Parang ang daming options, parang ang daming available. Ang daming property managers. Pero syempre, depende pa rin sa budget siguro. Baka marami, pero mahal, di ba? Hindi rin natin alam masyado. Sasakay ka ba ng rides, girl? Bakit hawak na hawak ka? Tingnan nyo naman guys, dito sa may parking. Tingnan ko. Sarap tayo ng post.
Kailangan ba namin ng ganito, guys? Kano? Sanda. Pinabenta. Bilhin ko na, sir. So, nandito na tayo sa sasakyan ulit. Nakabili na tayo sa Costco. Tayo ay naka 200 plus. Tissue, pang CR, at saka paper towel, panlaba. So, bumili tayo ng chicken. Bumili tayo ng pork. Tapos, yung mga nuts. So, meron tayong pistachio. Tapos, meron din tayong almonds. Ayaw niya ng cashew kasi kaka-cashew lang namin. Malamig siya, pero ang kagandahan pa rin yung snow. Wala, no? Wala snow. Hindi mo na pinoproblema yung... I mean, may snow, pero hindi... Mga walang snow, no? Hmm. Kasi nga, nanggaling kami ng BI. Nanggaling kami guys ng BI, so wala yung snow. Yung nakikita nyo, wala yan. Okay lang ba tong gulong na to? Kitang-kita ko siya sa video. Okay ka lang dyan, girl. Next nating pupuntahan, guys. Papunta ngayon tayo sa haircut. Magpapa-haircut itong si Kiko. Dito sa Canada, napakagandang negosyo ang pag-haircut. Kasi, hindi naman mahal na mahal, pero may kamahalan. Imagine niyo ang cut ng buhok ng mga barbers ay $30. 35. So, 35, mga nasa 1.5 peso. Tapos meron dito Pilipino, yung magaling nga. Oo. Hindi siya ma-book talaga. Oo, sobrang fully book siya. Mamaya guys, papakita namin sa inyo yung sa haircut. After naman natin sa haircut, maglalaro naman si Vibe. Dapat magsaswimming kami ngayon, guys. Kaso kanina, nung pinunasan ko si Vibe ng warm towel, nanginginig na siya agad. So sabi ni Kiko, baka mamaya pag isinuwimming namin siya, makinig siya. Although, heated yung pool, heated yung place. Maraming nagsuswimming talaga in fairness. Pero syempre, safety pa rin. Oo, para ano na lang, saka na lang. Hindi rin naman siya, ang purpose naman namin, kaya namin siya dadalhin doon, is para makipag-socialize. Napaka-sociable ng anak. Hindi, masanay lang ba? Oo, masanay siya ng maraming nakikita, kasi nga hindi naman siya nagde-daycare. So, instead na magpupunta tayo sa pool, we decided na hindi na lang sa pool, saan na lang tayo pupunta. Playground or basta, so marami siyang makikita. O siya, kita nyo naman guys, minus ano ngayon? Minus 19. Pero napaka-araw. Dito kami ngayon sa American Barber. Grand opening o 20%. Kaka-open lang ba? Kamusta naman? Huh? Kamusta naman? Okay naman, oh. Mo. So, ganito yung paligid dito, guys. El Mariachi? I don't know. How to pronounce it. Yan. Medyo malayo ito sa bahay namin. Ewan ko ba kung bakit dito nakapag-ubok si Kiko. Pero anyways. Okay naman. Okay. Yan na nga, guys. Lumipat tayo sa ibang venue. Annyeong. Annyeong. Annyeonghaseyo. Ansaymanayo. Lumipat kami ng ibang venue. After niyang magpagupit, imbis na sa Service Credit Union ng St. Albert, nagpunta kami ng Fairview Recreational. Ayan. Mas modern dito, guys. Medyo mas malaki ng konti, feeling ko. Pero ang daming tao. Sobrang daming tao, no? Yan. So, meron silang ice hockey rink. Tapos, meron silang laruan ng mga bata. Tapos, meron silang parang canteen dito. Bukod pa dun, guys, harap po na sa akin na kasi baka naman sabihin nila bawal palang video. Marami kasi mga bata. Bukod pa dun, guys, ay meron silang pool, meron silang gym, at marami pang kung anik-anik. Nag-ikot-ikot lang muna kami. And then, ngayon nga, hinihintay namin ni Vibe si Kiko. Kinuha lang niya yung sasakyan. Hindi na ako nakapag-video, guys, kasi ang daming bagets. Syempre, recreational facility nga to. Maraming bagets. Syempre, mindful tayo na baka makuhanan sila ng video. Hindi na lang ako nag-video para safe, diba? Tsaka, kahit yung mga adults, syempre, hindi naman natin sure kung comfortable ba sila na masama sa mga video natin, ganyan. In fairness, guys, itong facility na ito ay bago siya, or hindi ko alam kung bago talaga siya, pero mukhang bago-bago siya, at ayun, modern yung kanyang pagkaka-design.
Katabi nga lang nito yung Edmonton, isa sa Edmonton Public Library. So, okay na okay talaga tong location na to. Again, this is Clairview Recreational Center. Siguro mga nasa 15 to 20 minutes away from our home. Nag-inquire nga ako kanina at ang sinabi ay ang nearest daw na recreational facility sa amin within Edmonton yung London Dairy. So, yun daw ang closest sa amin. Pero, konti lang daw ang diferensya pagpapunta dun sa London Dairy at saka pagpapunta dito sa Clairview. Yung London Dairy daw, smaller facility siya. So, feeling ko mas worth na magpunta dito sa Clairview kaysa dun sa London Dairy. Tapos, yung London Dairy, wala rin siyang katabing public library. Ang kagandahan kasi guys, yung sa mga public libraries, meron din silang mga activities for children. So, yun yung habol natin. Kaya, gusto sana natin malapit sa mga public libraries na din siya. And then, kung ako naman ang papipiliin, kung itong Clairview versus yung Service Credit Union sa may St. Albert na yata gawin yun, mas malapit kasi yung sa St. Albert kesa dito, di ba? Edmonton kami pero mas malapit yung activity center ng St. Albert. Parehong okay. Mas modern lang yung itsura nito kesa doon. Pero mas kumpleto yon. Mas maliliit yung, kung may indoor soccer dun. Yun yung nagustuhan ko. Tapos nakakita ko ng mga girls na nagsa-soccer. So, parang okay din yun in fairness. Tapos may basketball court din. Mas malaki yung basketball court dun kaysa dito. Meron din silang gym. Merong takbuhan. Parang mas malaki to. Pero ba't parang, pag titingnan mo sa labas, parang mas malaki tong Clairview Activity Center. Pero, pagka kino-compare ko yung each facility, parang feeling ko mas malaki yung mga facilities doon. Ang mas maliit lang doon yung playground. Yung playground kasi dito, mas malaki. Ay, ayan na si Kiko. Sige, kita-kits mamaya. See ya!